Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo lahat? Chinek ko kanina sa ating software ay naka-on at nanonood ang 57 countries. Kahapon it was 66 na mag-on the air tayo. Pero ngayon, i-check ko ay 57 countries ang naka-on ang kanilang mga internet at nanonood sa Otusa.tv. Itong 57 countries, hindi ko sinasabi ang bawat mamamayan ng country iyan ay nanonood. Maaring isa, maaring dalawa, maaring kalahati, maaring 7 at kalahati, pero we have 57 countries na nanonood ngayon. At mula doon sa 57 countries, pinaabot ko ang aking pangumusta sa lahat ng mga ka-OFW natin, mga ka-Pilipino. At sana ay lagi kayong malusog. At kung sakali man kayo ay may karamdaman, ipinaabot ko ang aking personal na dalangin na sana ay iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan nang kayo'y mayaya ko na mag-disco itong weekend. Ito si Calvito talaga. Mga ka-Pilipino, isang karangalan na sa pagkakataong ito ay muli ko kayong ipapasyal mula sa Los Angeles, California, the capital entertainment of the world. Dito kami sa saklaw ng Hollywood. Ay ipapasyal ko naman kayo sa Dubai, mga ka-Pilipino, na kung nasaan ang isang admin ng isang grupo na napakaraming miyembro. Malalaman natin mamaya ay walang iba kundi si Gabriela Silang. Ito ay kanyang Facebook name, mga ka-Pilipino. Kasi si Gabriela Silang, iyan ay simbolo yan. Okay, Gabriela Silang ng Dubai, magandang hapon dito sa Los Angeles, California, United States of America. Magandang gabi dyan sa Dubai na medyo na late ako ng pagtawag sa iyo. Hello? Hello po, Kuya Manny. Magandang hapon din po sa inyo. At sa mga kababayan ko dyan, magandang araw, tanghali, hapon, gabi, mga ka-OFW na nasa 67 countries all over the world. Magandang hapon po, Kuya. For correction, 57 ang nanonood sa atin ngayon. 57 po ba? Sorry, 57 countries. Yung 10 ay mag-on pa lang. Nanonood. Kaya nagagalak ang inyong lingkod sapagkat alam po ninyo, mga ka-Pilipino, na kahit na isa lang nanonood sa isang country, the 57 countries ang nanonood, mga ka-Pilipino. Kaya ako ay natutuwa dahil we are reaching out our OFWs na ipinaabot ko sa kanila na huwag kayong mawawalan ng pag-asa sapagkat unti-unting makikilala ang mga OFW sa ating bansang Pilipinas na tayo ang nagpapaunlad sa bansang Pilipinas, tayo ang mawiwikang pinakamagaling sa lahat ng magaling na mamamayan ng bansang Pilipinas. We are under the generation of a very unique generation sapagkat ang henerasyon natin, mga OFW, henerasyon ng taong produkto. Tayo ang produkto ng brand name ay OFW. Okay, magsalita ka lang, Gabriela Silang, dahil makulit tong Kuya Manny mo, madaldal ito. Okay. Nice kong alamin mula sa iyo kung ano ang iyong gawain dyan sa Dubai. Graphic designer po ako dito sa advertising company. Wow. Sa Dubai. Ang galing naman. Pumunta ka dito at katulong ka ng aking direktor dahil kulang kami ng graphic designer din sa ating studio. Pwede po. Pwede po come here. Pwede po ako mag-design. Kung kailangan nyo pa, submit ko na lang. Aba, talaga din naman. Ano? Ako ang designer ni Don Lanusa for 3 years na. Aba, talaga din naman. Okay. Pag-usapan natin yan off the air. Dahil
baka yung mga iba ay magpagawa tuloy sa iyo, mawalan ako ng panahon na ipagkakalob mo sa akin. Okay, anong grupo itong iyong kinabibilangan? Yung fan page po namin, yung hindi porket nasa abroad, mayaman na, hindi ako bangko. Fan page, yun po. Nagsimula po siya, yung, tutuloy po. Yeah. Yung Go ahead. history po kasi niya, okay, yung history po kasi niya, yung creator po nyon na si Admin Sol, meron po kasi siyang kaibigan na tinulungan niya. Kasi hindi ko natulong sa kanya, so pinahiram niya ng pera, gano'n. Tapos para pong yata, parang nangyasa, umulit pa ulit hanggang ganyan. Tapos parang doon niya po yung nilabas yung niya sa manloob niya, doon sa fan page. Gumawa siya ng fan page. Tapos yun po yung nilagay niya na pangalan, hindi porket nasa abroad ako, mayaman na, hindi ako bangko. Doon po niya yung, doon niya po yung ginawa, nilabas yung, Tapos hindi niya expected na April 26, 2010 po yung nagawa eh. Hindi niya expected na after 3 months, ganun kagad, mag-click kagad yung fan page na yun, umabot kagad siya in 3 months ng 90,000 na members. Okay. Tapos ngayon po, more than na po siya, 3 years, more than 2 years na, so nasa 250,000 na po. 251,000. Alam mo kung bakit? So, Sumali na ako eh. Tama. Okay. 2010, ngayon ay 250,000. Mga Kapilipino, ang reach out niyan ay napakadami. Kaya ako'y nagagalak sapagkat itong ating mga lamentations ay naipaabot natin hindi lamang sa pamagitan ng pagsusulat dyan sa Facebook. Ngayon ay naririnig na ninyo, napapanood ninyo ang kanilang pagtulong. Ano ang mga natulungan na ninyo? Pwede bang banggitin mo sapagkat meron ako ditong mga tinanggap na mga pictures katulad ng yung na kuryente, yung go ahead. Pwede bang bigyan mo kami ng insight tungkol dito sa inyong mga ginagawang pagtulong? Okay po. Una po kasi, hindi po namin expected na ganun po na umpisa lang, gusto lang po sana namin para matanggal yung boredom ng mga OFWs. Nagsishare po sila ng mga stories nila as buhay nila as OFW po. Tapos, yung iba po, humingi po ng advice. So, yung yung advice nila, pinopost po namin sa page namin. Tapos po, marami pong nagbibigay ng advice. Katulad po, halimbawa, taga Dubai po siya, niya pumunta ng Australia. Kaya lang student visa po yung gamit niya. So, advisable ba kung pupunta siya doon na nag-aaral siya tapos magtatrabaho siya since malaki naman yung sahod niya dito sa Dubai. Makakayanin pa rin ba na habang nag-aaral siya, nagtatrabaho siya? Yung mga ganun po. Tapos marami po nagbibigay ng advice. Minsan po umabot ng 200 yung mga reply, mga ganun. So, nakakatulong po. Kahit po sa maliit na bagay na yun, nakakatulong po. Yung iba po, merong TNT sa Italy, yung ganun po. Tapos, hingi ng advice, gusto na umuwi ng Pilipinas, ano pong dapat gawin. Yun po. Tapos, merong mga members din po na same experience. Sinashare na rin nila kung anong ginawa nila para makauwi rin po ng Pilipinas. Tapos yung iba naman po, nagsishare ng nila, mga buhay nga nila as OFW sa kung saang bansa sila. Tapos meron po, minsan kapag minsan po parang maalaala mo kaya yung drama eh. Grabe po yung talagang maiiyak ang mga sa story nila. Minsan po, mayroong mga naawa kasi meron pong isa na DH siya, tapos hindi niya na kayang pag-aralin yung anak niya. Meron pong nahabag na nagbigay ng scholarship certificate para sa anak niya. Tapos yung iba po, nagbibigay na po sila meron pa po nagbigay ng scholarship certificate, 4 pa po yung binigay. So, naghanap pa po kami ng bata na pwede namin bigyan ng scholarship na yon. Si Admin Crispin naman po yung in charge doon. So,
So, siya po yung naghanap ng bata sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nakakuha po kami ng 2 sa Masbate, isa sa Bacolod, at saka isa sa Pandacan. Tapos po, yung pinakamas na case na nahawakan namin, yung kay Alfredo Salmos, nag-fundraising po kami niyan. Si Admin Juan naman po yung in charge doon. Nag-ambag po lahat yung mga KSA bankers. Bankers po sa tawag namin sa mga members ng page namin. Nag-ambag-ambag po sila para matulungan po si Alfredo Salmos. Tapos po, ako po naman po yung nag-handle doon kay Dondon Lanisa. Bago pa lang po ako sa page noon, doon nagkakilala na po kami doon ni Dondon Lanisa. Tapos hanggang ngayon po, tinutulungan ko pa rin po siya. Wow! Yun Ito po. ngayon, mga ka-Pilipino, patutunayan ko sa inyo na tayo nagbo-broadcast sa loob ng Facebook. Ito ngayon ay inilagay ko yung lahat ng mga chapters ninyo rito, Gabriela Silang, itong sa Toronto, Riyadh, Qatar, UAE, kasama na ang Dubai dyan, Jeddah, Malaysia, Hong Kong, Madrid, at ito lang nakuha ko dito. At patutunayan ko pa rin sa inyo mga ka-Pilipino na tayo ay nasa loob ng Facebook. Itatype ko rito, tingnan ninyo ha, itatype ko rito sa aking home base ang hindi teka ha, pumunta na kaagad dito. Balik muna ako dun sa aking home base para patunayan ko sa inyo na tayo po ay nagbo-broadcast inside the Facebook. At kung saan ko gustong pumunta ay nakakapunta ako para sa ganun ay patunayan sa inyo na mamasyal ako sa loob ng Facebook. Okay, punta tayo doon sa homepage ng grupo ni Gabriela Silang. Hindi porket nasa abroad ako, mayaman na, hindi ako. Ayan, tingnan niyo mga ka-Pilipino. Ayan, dito ako ngayon nagbo-broadcast sa loob nito. Hindi porket nasa abroad ako, mayaman na, hindi ako bangko. Mga ka-Pilipino, kita nyo nababasa rito, 259,941 ang nag-like, at 23,272 ang talking about this. Tingnan natin kung nasaan yung ipinost ko rito na nagyayaya ako na panoorin ninyo ang interview ngayon kay ayun, andito yung happy birthday. Happy birthday nga pala kay Admin Sisa Loca. Naunahan kita, Gabriela Silang. Kita mo yung tawa ko ngayon. Ayan mga ka-Pilipino. Palalakan ko. Ayan. Nakikita ninyo na dito mismo sa loob ng Facebook ay nakakapamasyal ang inyong lingkod at dito ako nagbo-broadcast sa inyo. Magbalik tayo kay Gabriela Silang. Gabriela Silang, taga saan ka sa Pilipinas? Originally, nagmula ako sa Negros Occidental. Pero po, yung parents ko, settle na sa Cavite, sa Dasma. So, doon na po ako lumaki halos. Mga mayayamang lugar yun. Pwede bang pautangan ninyo ako? Mga taga Dasma eh. Dasma is Dasmariñas, mga ka-Pilipino. Ang Dasma ay lalong kilala yan na lugar na mga may kaya. Ako may kaya bakan nga lamang kumisan dahil kinukulam ko itong mga politiko. Kuya, Dasmariñas Village yun. Ano? Dasmariñas Village yun. Pareho na rin yun. Dasmariñas Pareho na rin yun. Kaya alam mo ba, nung napunta ako sa Amerika, bumili ako ng bahay doon sa may Salitang Park. Kasi Forbes Park, di ba? Lugar ng mga mayayaman, di ba? Kaya bumili ako ng bahay doon sa Baldwin Park. Mayroong park. Para sa pag narinig ng mga taga-Pilipinas, nakatira ka pala sa Baldwin Park. May park. Pero hindi nila alam na yon ang squatter area dito sa Amerika. Ganon yun. Nagmayaman na. Kaya si Calpito hanggang ngayon hindi yumayaman, di katulad ng aking mga nakasama diyan. Kaya yaman na ng mga announcer na nakasama ko diyan. Alam niyo kung bakit? Wala akong kakilalang politiko. Dahil ang politiko, mahirap kaibiganin yan. Kapag naging kaibigan mo yan, kumedya ka, pupulamin ko mga yan eh.
Walang ibang ginawa yan kundi magsamantala sa atin, di ba? Nagsasamantala sila sapagkat sikat na announcer, anak ng congressman, anak ng artista, anak ng kung sino-sinong kilalang mga pangalan, kakandidato na rin. Isipin nyo, hipag ng buksingero, kakandidato. Mga Kapilipino, yan ang tinatawag ko na mapagsamantalang mga tao. Sapagkat pinagsasamantalahan nila ang kasikatan nila para gawin at puhulan maging politiko. Mga Kapilipino, nasaan na yung mga pinag-aral natin, mga anak natin, para sa ganun ay sumalok ng katalinuhan at gumawa ng kabutihan sa ating bansang Pilipinas. Ako ay hiningal na. Okay, balik tayo kay Gabriela sila. Okay, Gabriela, ako'y nagagalak sapagkat gusto ko i-congratulate itong inyong creator. Teka, ipakikita ko muna yung anak ni Admin Sol. Ayan. Nakikita na ngayon dito sa ating screen. Ayan. Yung kanyang anak, kagandang bata, ano? Si Admin Isabela. Ayan. Isabela, baby Isabela. Bagong admin po yan, the youngest admin. Talaga din naman, ano? At gusto kong ipakita yung mag-asawa na creator ng inyong grupo na napakalaking grupong yan. Ayan. Naria, pwede bang malaman kung anong mga pangalan nila? Kasi nagtutok sila rito Sila mag-asawa. Ka-sweet naman nila. Sino, kung hindi man buong pangalan, kahit yung kanilang Facebook name lang. Yun po si Ate Sol, tapos si Kuya Nate po sa gilid, yung nakared. Yun po. Yan ang mag-asawang creator. Ayun, Apo. talaga din naman, ano. Okay, sa kasalukuyan, ano ang inyong pinagsisikapan na mabigyan ng kalingat tulong sa kasalukuyan? Ngayon po, gusto po ng creator ng page namin, yung education charity campaign po. Ang pinag-aaralan pa po nila yun na mas mapalawak pa at saka yung mga used clothes po para sa Christmas. Pero meron tayong batas. Naman po nag-handle. Pero may batas kasi ngayon doon na medyo bawal yung mga used clothing na pinadadala. Kaya ang payo ko, kung halimbawa papadala kayo ngayong Kapaskuhan, payo ko lang naman ito. Huwag na yung used clothing, sa halip ay mga gamit sa eskwelahan ng mga bata, laruan ng mga bata, mga yan, mga pagkain, pero huwag kayo magpadala ng puro used clothing sapagkat may batas na ito ay pinaghihinalaan nila na mapupunta sa ano ba tawag doon? Haiku-haiku o ukay-ukay? Maraming mga yumaman kasi yan di mo ba alam yan? Napakarami ang mga yumaman dyan sa used clothing na yan. Kaya tuloy, nagkaroon ng hindi magandang itsura. Magbibigay ako ng kwento. 1992 hanggang 1994, mga Kapilipino, ang inyong lingkod, ang shipment ng Operation Tulong USA ay halos buwan-buwan, isang container van. Pinadadala ko doon, hindi ako sumasama, mga Kapilipino, sapagkat kung sasama ako doon, baka kung ano pa isipin nila. Ang masakit, isang himpilan ng radyo, kilalang radyo yan, dinalhan ko na isang truck ng mga used clothing, mga Kapilipino, para sa ganun ipamahagi nila. Nung mag-isa lang akong driver ng truck, sa Pilipinas ito, dinala ko, galing sa Amerika. Ako nag-drive, dahil meron naman kaming malaking truck, dinala ko doon punong-puno yun ng mga used clothing. That was 1992. Ako nagbaba, walang tumulong man lang sa akin. Kilalang-kilala itong himpilan na to. Ayaw kong banggitin sapagkat baka makulam ko pa sila alam ninyo, mga Kapilipino, napuno yung kanilang alay na aking dinala. Nung ako ay sumakay ng truck na pinagsakyan ko at inon ko ang radyo, alam niyo ang sabi nila, yung announcer na naroon, sabi niya, ito si Kuya Manny Calpito, nagdala ng mga damit, used clothing pa. Isipin niyo simula noon, mga Kapilipino, hindi na ako nagpadala
Sapagkat sa halip na pasasalamatan nila ang dadalhin pinagsikapan ng mamamayang Pilipino na nasa abroad, mga ka-Pilipino, kawawa naman kami. So, kaya mabuti naman, wala nang used clothing. Balik tayo kay Gabriela sila. Gabriela, pasensya ka na ha? Ayos lang po. Dahil alam nyo, sinasamantala ko ang ganitong pagkakataon para sa ganung magkaroon ng pagkain kaisipan ang ating mga OFWs na tayo ang dapat na magmalaki, hindi ang mga politiko ang dapat magmalaki. Ano ginagawa ng mga politiko rin? Nakaupo lamang sila. Samantalang kayod tayo ng kayod sa abroad, padala tayo ng padala ng remittance na umabot na ng more than 15 to 17 billion dollars. Ayan, dapat tayo magmalaki. Anong ginagawa nila sa atin? Ang tingin nila sa OFW, maniwala kayo't hindi. Pagdating sa airport, akala nila ay kung sino tayo. At pumunta ka sa mga embassy, mga ka-Pilipino, ni hindi ka papansinin. Mga ka-Pilipino, kami yung dapat na magmalaki sapagkat kami nagpapayaman ng bansang Pilipinas ngayon. Hindi magsasaka. Makakala nyo. Okay. Itong inyong grupo, ikaw ang admin dyan sa Dubai. Right? Opo. Oo. Yung inyong pagtulong kay Dondon Lanusa, kumusta? Ayun po, pinopost ko po parati din sa page namin na maganda rin naman po yung, marami naman pong positive feedback, pero hindi rin po may iwasan, may mga negatives. Kaya po, gumawa po kami ng frequently asked question para copy-paste na lang po. Kasi same lang naman din mga tanong, presyo, nakalaya na daw siya, ganyan, yun po. Ganun po, tapos yun, may mga nagdo-donate po sa kanya, pinopost ko na po parati din doon. Pwede kong Tapos i-post? po kami ng, po? Okay, go ahead. Nagkaroon po kami yung, project na kailangan kami ng 10,000 na katao na magdo-donate ng 1,500 po para kay Dondon para tuluyan na po siya makalaya. Si Sir Jules po nakakaisip yata yun po, yung 10,000 na magdo-donate ng 1,500 pesos po. Ayun. Ako ay may naisip, dahil nabanggit mo kasi, na marami nagsasabi na si Dondon ay nakalaya na, si Dondon ay napugutan na, si Dondon ay wala na. Gusto kong sa iyong kapahintulutan ay mayroon akong report na siya mismo ay nakausap ng aking reporter. Kailan lang ito? October 9. Baka pwede kong i-post sa inyo itong nasa YouTube na ito. Ilalagay ko sa inyong group para mapatunayan na si Dondon Lanusa, October 9, ay nakausap namin mismo sa loob ng kanyang kulungan. Hindi nga lamang pwede na i-on-the-air ko dahil baka magkaroon ng komplikasyon. Pero sinagot niya lahat ang aking katanungan. Kaya ito, ipopost ko mamaya pagkatapos ng ating interview dyan sa inyong page. Ano? Sige po, i-report ko na lang po para mabasa po ng lahat din. Yeah, okay. So, may mga karagdagang impormasyon pa na nais mong idagdag sa ating pag-uusap para sa ganon ay lalo nating mapag-igting ang pagtulong sa kapwa, sa mga OFWs at lalong mapaunlad ang inyong sirkulasyon sa inyong grupo. Meron ka pa bang nais na ibigay na impormasyon para sa aming lahat? Para po sa mga kapwa OFW ko po, pwede po nilang bisitahin yung filipinosabroad.com. Gawa din po yun ng creator ng fanpage namin. Doon po makikita niyo yung mga embassy list po. Kung hindi nila alam yung mga numbers, ganun, o kaya mga job hiring, nandun din po nakapost. Marami po mga pwedeng doon, mga bisita sa page na po yun. Sa website po namin, filipinosabroad.com. Makakatulong po sa kanila. Filipino, ano spelling nun Filipino? F? Filipinos. F? F-I. Opo. Oh, okay. Filipinos. Filipinosabroad.com. Okay. Opo. Alright. So,
Kuya Manny, mabatiin ko lang po si Sisa. Baka pumutang po eh. Happy Okay. birthday kay Admin Sisa. At saka hello sa mga kabankers dyan. Yun lang po. Teka, i-close up ko yung retrato ni Juan, ni Admin Sisa. Sisa. Ayan, i-close up ko yan para malaki. Ang laki Makulit ng... yan, Kuya. Talaga din naman ang Kaya tawa. Sisa po kasi medyo may kakulitan. O yan, ipinost ko na rito. Sinuperimpose ko dito sa aking screen. Ayan, ang laki ng tawa niya eh. Happy birthday, Admin Sisa Loca. Okay, so thank you very much sa iyong pag-uulat at dalangin ko na sana ay lalo pang umunlad, lalo pang mapag-igting ang ating tulungang mga magkaka-OFW para mapatunayan natin sa bansang Pilipinas na ating pinanggalingan na tayo ang dapat nilang ipagmalaki. Tayo ang dapat nilang galangin, hindi tayo ang yumuyukod sa mga politiko. Sa halip, ang mga politiko ang yuyukod sa atin sapagkat tayo ang ginagawa nilang camouflage. Okay? Ang iyong panghuling pananalita, pasasalamat sa lahat ng mga nanood ngayon. Go ahead. Maraming salamat mga kabankers, mga ka-OFW nanood po sa otusa.tv. At kay Kuya Manny po, maraming salamat po. Mga kapalibino mula sa Dubai, ang ating pong nakaugnay, si Gabriela Silang. Ang inyong lingkod, kaagapay sa hirap at ginhawa. Kuya Manny Calvito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.